So, what's up, so hello po guys. Ngayon po is pag-aaralan po natin or ituturo ko po kung paano ang DOM sa ating JavaScript, no? So, gagawa tayo ng DOM. So, may topic tayo ngayon, kung paano mag-select ng mga elements sa HTML and then paano mag-edit gamit yung JavaScript. Paano mag-edit ng style, no? Style element and then mag-add ng element. So, tignan natin kung saan aabutin tong video na to. So, Sublime lang po ang gamit ko dito, no? So, kasi medyo mabigat pag nagre-record. So, gamit tayo na... So, gumamit ako ng Sublime. DOM. Yan. Save natin. Tapos, gawa tayo ng manipulate natin, no? Gawa tayo ng simpleng list div. So, nasanay tayo sa div class container. Tapos, sa loob ng div, mayroon tayong, ayan, UL. And then, maglagay na din tayo ng LI, no? LI. Yan, LI. Then, mga apat siguro. 1, 2, 3. Yan, tab lang natin. So, di ako sanay gumamit ng Sublime, no? Lagyan natin first, item. Yan. Ayaw mo ano, items. Item. Lagyan lang natin second, third, and then fourth. Tapos lagyan natin siya ng class, no? List items. So, yan. Ay, wait lang. Class list items. So, yan. Ngayon, i-ano natin. So, ito. Lagyan lang natin ng ano, ng h1, no? Items. Yan. So, para ano natin. So, punta tayo console log, no? Para makita natin kung ano yung sineselect. Dock bottom natin. Yan. So, lakihan natin to console. Tapos, gawa tayo ng script dito na rin sa loob, no? Para di tayo palipat-lipat. Yan. Tapos, so, ang una natin is yung ano, document get element by ID. So, ito yung una natin pagse-select, no? Ang gagawin natin, so, gagawa tayo ng ID. So, dito na lang sa header, no? ID, header. So, yan. So, ang gagamitin natin is yung get element by ID. Nasa pangalan na, no? So, sa pangalan is meron na siyang get element by ID. So, kung hindi nyo pa napapanood yung part 1, panoorin ko nyo po muna. So, nasa ano ko lang naman, sa channel ko. So, gawa tayo ng document dot get element by ID. So, kukuhanin natin yung ID ng head ng h1 which is yung header. Yan, header. Then, okay na yan. So, sa ano, sa script kahit wala nang ganito, no? Pero okay lang naman din kahit may ganitong terminator. Tapos, console log natin si h1 kung ano yung sineselect ni h1, no? Yan. Refresh natin. So, medyo nag-error siya. Console log natin si h1. Document get element. So, maliit lang na G. Medyo na ano, lakihan natin. Get element by ID. Document get element by ID. Malaking I lang pala. So, kung di ako nagkakamali, no? Nasanay ako sa Visual Studio Code. So, ayan, kung mapapansin nyo, sinelect niya si buong H1, no? Yan, no? So, yan. Pwede na natin manipulate yung ganyan, pero mamaya pa natin. So, ito yung uh, get element by ID. Yan. Camel case pala tong JavaScript, no? Ang next naman po natin is yung get element by class name muna. So, get element by class name. So, yan. Pinagkaiba niyan. Si ID sineselect ng get element by ID. And then, si ano naman yung sineselect niya. List item. Si class. Document dot get element by class name. So, yan. Then, ito, list item. List items. Yan. Then, console log natin.
Ang alam ko, ang masiselect niya, since pare-parehas to, itong una. Kasi array ito eh. Kung di ako nagkakamali, no? Yan, save natin. Bigyan natin ito. Type error class is not a function. So may mali tayo dito. Get element by class name. And get element by class name. So ano lang natin, no? Medyo nakalimutan ko. JavaScript document class name. So wait lang. Ayun, tama naman by class name. Document.get element by class name. Kung re-refresh natin, uncap error, uncap error, it's not a function. So, kung nagkakamali ako, tama naman to. So, wait lang. May nagkamali siguro dito. Const get element by ID. By class name pala. So, may mali tayo. Pero, ang tama naman to. So, buksan lang natin tong Visual Studio Code. So, di ko alam kung bakit nag-error, no? So, to try natin yung JavaScript dito sa ating Visual Studio Code. Saglit lang naman to. So, buksan ko lang to. Pasensya na kayo, medyo mabagal, no? Titignan lang natin kung ano yung error. Since, itong script natin. So, document, const, sample lang naman to, h1, document. So, medyo mabagal, pasensya na kayo. .get element, control space natin, para makita natin yung mga, ano, tama naman ako get element by class name. Di ko alam kung get element talaga yun. So, tama naman ako. Elements, may ano, S. So, X na natin. Elements pala. So, mali talaga pala ako, no? So, ayun po. Sorry. So, kung mapapansin nyo, nung na-return niya as array, yan. So, sinelect niya pala lahat. Hindi yung una lang. So, sinelect niya lahat. Para maano natin to, ma-select natin yung una, pwede natin lagyan to, kung di ako nagkakamali, ganito, ng 0. Since naka-array siya, so yan, na-select niya yung umpisa, no? Then, pwede din ganito. Yan. Para siyang query selector din, pero ito, pinano lang. Kasi yung query selector, pwedeng ID, pwedeng class name, pwedeng tag. Pero, tag, di ko sure kung pwedeng tag. So, pwede natin gawing ano to, kung di nyo pa napapanood yung video ko sa JavaScript Basic Fundamentals, gumamit po tayo ng for loop doon, na sinelect natin yung array, no? This item dot length. So, pwede din ganito, no? So, yung para ma-select natin lahat. Yan. Tapos, console.log natin si, ano, si list item. Then, Then, refresh natin. So, ayan, kung mapapansin nyo, sinelect lahat, no? Hindi siya nag-return return as array. Kundi, ano siya, ano niya lahat, no? Sinelect niya lahat. So, ganyan po si, ano, class name, no? Sineselect na si class. Yan. So, save natin. So, magre-return siya ganyan pag wala siyang index. Ang next naman po natin is ano ba? Tag name muna, no, bago tayo mag-query selector. So, tag name. Sana di ako magkamali dito. Sige, burahin ko lang siguro to. Yan. Const this items equals, hindi, kasi tag name eh. Tag document dot get get element by tag name. Tapos itong tag, ito yung mga tags eh. Ito, div h1ulli. So ayan yung mga tab. Kung di ako nagkakamali, no. Try natin. So div get elements. Lagyan natin S. So nagkamali ulit tayo sa S, no. So S ulit. Div. So walang lumabas na div. Try natin div.
Wala naman, mali din. Ah, si body, since tag siya. So, di niya nase-select. Ewan ko kung bakit. Nga pala, sorry. Nagkakamali ulit tayo. Tag. So, ayan po si tag. Ayan, sinelect niya yung buong body, no? Tapos, pwede natin palitan tong div. So, ayan po kasi si tag. Yung mga may closing tag and then opening tag. So, ayan. So, select. Pwede nyo din yung UL, yung buong unlisted, ano natin. Ang tag din. Nakalimutan ko yung meaning ng UL. So, ayan. So, ganyan po si tag na sineselect niya yung buong tag. No? Hindi ko alam kung pati yung loob. So, hindi. Yung UL lang mismo talaga sinelect niya. So, ayan po si tag name. So, ang next po natin, burahin ko na to. So, ayan pala topic natin. Ang next po natin is yung query selector na. Pasensya na kung meron akong di matatopic sa pagse-select ng mga elements. Pero ganito lang naman yan. Next natin, get query selector. Yan. Gawin natin, select natin si list item. No? Parang same lang siya sa class name eh, no? This equals document dot query selector. Yan. Tapos, pwede nating si ID muna. Si ID. So, gagamit tayo ng hashtag. Parang ano to eh, parang nasa style ka, no? Style na CSS. Pag ID, hashtag, pag class, dot. So, console log natin si list. Header muna sinapol ko. Then, save. So, get query selector. Parang malaking Q yata to. Then, malaking S yata to. Get query. Document.query selector. Maliit na Q. Save. So, ayan, maliit na Q. Hindi ko kabisada. Camel case kasi ito eh. So, ayan. Console log list, no? Sinelect na sa head. Ngayon naman, si class naman, no? Si list. Kaya ayoko gamit sa Sublime, eh. Yan. So, select natin. Kung mapapansin nyo, yan. Sinelect niya is yung una, umpisa. So, ito pala yun, hindi pala si class name. Kasi si class name nire-return niya as array, no? Nakikita pa rin. Pero itong query selector na select niya yung umpisa. So, try din natin yung ginawa natin. Lagyan natin ng index, no? Lagyan natin ng 2 para mapili niya si third item. So, wala. So, hindi siya, array, no? Hindi siya array. Query selector, sineselect niya lang talaga yung may class na umpisang-umpisa. Parang gagawin natin dyan, ah, since query selector kasi, so, pag query selector, isa lang talaga yung pipiliin niya, which is yung umpisang-umpisa, no? Pag inol natin to, mamaya na, so, na-example ko naman si query selector, pwede siya sa ID, and then, pwede din siya sa class. So, dito na natin pasok si, get query, ay hindi pala get, no? Kaya pala nagkamali ako. Si query selector all, no? Diyan na papasok si query selector all. List equals document dot query selector all. Yan. Malaking A ito. Yan. Di na ako papaloko sa'yo. Ngayon, select natin si list item dot list items. Then, console dot log list. So, baka dito na siya mag-array, no? Document. Yan. So, yan. Kung mapapansin nyo, nireturn nyo na as array, no? So, ito pala yun, si query selector all and class name, parang same lang. Pero, ang pinagkaiba, pwede din ID to. So, pang overall to si query selector, no? Which is, ayun na, query. Sineselect niya query. Yan. So, same lang din naman sa class name, no? Try natin lagyan ng para ma-select niya sa third item. So, yan. Sinelect. So, same lang din. Ang gagawin natin, ilulup natin. For loop, let I equals to 0, I less than sa list dot length, length, then I plus plus, para ma-select natin, no? Then, console log this, then I. So, ganyan po. Kung di nyo pa napapanood ulit, panoorin nyo po yung JavaScript natin ng basic fundamental. So, ayan po na-select natin. And then, subscribe na rin po kayo sa aking channel. Ang next po natin is
since tapos na tayo query selector, try na natin po yung try natin yung pag-e-edit ng element sa style, no? Try natin, example lang, babaguhin natin yung font, no? Ah, styling an element, yan, element. So, example, palitan natin ng font, hindi, background muna, si header. Gamit tayo ng h1 equals get document dot query selector na lang, yan, then hashtag header. Yan. Tas, ano natin, gawin natin, gamit tayo na, sorry, gagamit tayo ng style, no? Pindutin natin sa h1 dot style dot palitan natin ng background color, ano, naka-camel case tayo, color, so same din siya, query selector, mas malaki yung S dito, buti nakita ko, yan, malaki S dyan, then malaki din yung C, so ganyan si camel case, every pagkatapos ng isang word, malaki naman yung sunod na word, so ganyan si camel case. Equals natin siya sa kulay, anong kulay gusto nyo? Blue na lang. Save natin, refresh. So ayan, nagkakulay blue na siya, no? So ganyan si ganyan si pag-change ng style, no? Sa ating HTML or CSS natin. So ganyan pag-change ng color, pwede din natin palitan ng ganito. Wala kasi ako alam na number. Tignan natin kung may ganyan. So yan, may ganyan nga. Pwede ding tawag dito? Kalimutan ko tawag dito eh. So hex yata. Ngayon, try natin palitan ng font style dot sa font naman tayo, no? Font size muna. Equals natin sa 200px. So yan, mas lumaki, no? Kung makikita nyo, lumaki siya. Then, kung normal size yata, 15px yung, hindi ako nagkakamali. 25px yata yung size ng H1. Mukhang mas maliit pa to. Next natin is pwede natin palitan ng font style, no? Font style equals, wala akong alam na font style eh. Sans serif. Wala. Sans serif. So wala, di naman siya nagbago. Medyo wala akong alam sa font eh. So kailangan mag-import tayo ng font. Pero wag na, ganyan lang naman sa font style. Then burahin natin, palitan natin ng font. Sa ano tayo sa list item tayo mag-example, no? Cons list para ma-explore din natin. Document dot query selector all, then dot list items. Yan. Ngayon, ang gawin natin, select natin, select natin lahat. Pwede ding while, while let I is less than sa ganto. Pwede ding ganto. Yeah, 0. I is equals to list dot length I plus plus. Yan. Tapos, pwede natin to, lakihan natin Yan, pwede natin tong gawing, yan, console. Wag na natin console, no? Baguhin natin si list, style, uh, font weight naman, equals natin sa bold. Yan. Then, this I, no? I. Yan. Save natin. Then, try natin kung gagana. So, yan. Napalitan lahat, no? Kasi sinelect natin lahat ng list. Kung ano naman, kung gusto nyo isa-isa lang, gamit kayo ng query selector, no? Ganito lang naman para ma-select lahat, gamit tayo ng loops. So, kung gusto nyo ng yung umpisa lang, 0, then palit-palitan na lang natin. So, ganyan si query selector, no? Then, palitan natin ng background.
color, red. So, yan. Red. 0. Kahit wala na to. Ang pagkakaano ko, this style is not defined. Lagyan natin ng 0. Ayun nga, pag selector all, no? Iba yung query select sa selector all. Query selector. So, ganyan si style. Ang next natin, so, tignan natin. So, try natin mag-add ng element dito, no? Since ganito lang naman sa style, eh. No? Explore nyo na lang. Yan. Ang gawin natin is mag-const tayo ng UL. Hindi. Let. Let na lang, hindi ako sanay sa const. Let UL equals document. So, select natin si UL, no? Get. Lagyan natin yan ng ID. UL. Yan. Get element by ID. UL. Yan. Tapos, ito, pagdating dito wala nang hashtag, no? Kasi pang ID lang naman kasi yan. So, next natin is, tignan muna natin kung sineselect niya si UL, no? Para sure tayo na sineselect niya si UL. So, dadagdagan natin to ng list item, no? So, yan. Ito. Sinelect niya na si UL. Ngayon, mag-add tayo ng let li equals document dot get element by ID. Ang alam ko, ano eh, naka-auto na to eh. Ay, hindi. Tawag dito? Meron create element tayo. Element. Tignan natin kung mag-error. So, yan, di siya nag-error. Kung mapapansin natin, inspect elements natin. Tignan natin yung ano. So, kung mapapansin nyo, apat pa rin siya. Ibig sabihin, di siya append muna natin, no? Dot append. May append siya na, ano, then li. So, tignan natin. Append natin siya. Dot dumagdag, no? So, ayan. Kung mapapansin nyo po, dumagdag na, no? Dumagdag na po siya. Ngayon, lalagyan na po natin siya ng item. So, para malagyan natin ng item, ganito. Try natin li dot text content equals shift. Tama ba ka shift ng item? So, yan. Save. So, yan. Kung mapapansin nyo, dumagdag, no? So, ganyan yung pagdagdag ng ating li. Kung gusto nyo na marami yan, gamit kayo ng for loop, no? So, itong text content, para malaman natin pagkakaiba niya, so, gamit tayo ng span. Span. So, yan. Ganyan. Ngayon, try natin gamitin yung unang list item. Ano ba? Yan. List. Tapos, query selector lang. Query selector. Select natin si list item, which is yung umpisa lang. Para malaman nyo lang pagkakaiba ng ano, yung text content. Then, ano natin, console.log list.inner html get query select. Kakamali na naman ako, walang get. Yan. List is null. List items. Sorry, may dot dapat to. Dot. Save. So, undefined siya. Ano na lang natin. Sige, lagyan natin ng ganito. List items. Tama naman ako. Document, query selector.
text content. Dapat meron siya kasi dot value. Wait lang ah. Try natin. Kasi pag kinonsolag natin to, undefined siya. Dapat mase-select niya to, no? List items tama naman. Get elements by class name. Yan, tapos burahin lang natin to. Ano lang tayo ng class name, no? List items. Yan. So, sinelect niya. Try natin lagyan ng inner HTML. So, undefined siya. Then, console log tayo. List 0 dot text content. So, yan. Kung mapapansin niya, yung mga pinagkakaiba niya. Yung inner HTML is undefined. So, pwede natin dagdagan yan, ha. Ganito. For example, list 0 dot inner HTML equals first list. So, yan. Nagkaroon na siya ng inner HTML sa loob. Pero hindi siya lumalabas dito. Kasi ito yung text content eh. Kung di ako nagkakamali, text content. Huwag natin burahin. So, console log pa natin. May isa pa. Para malaman natin pagkakaiba. Para malaman ko rin, no? Di ko rin alam eh. Inner text. May tinatawag na inner text. So, ayan. So, same lang yung inner text, no? Pero, ang pagkakaano ko, dapat makikita tong span eh. Sa inner HTML, no? Makikita dapat yung span. Pero hindi nakita, siguro, di ko lang sure kung nabago na. Pero ganyan lang naman. So, ito yung mga pwede natin gamitin na para magdagdag. So, ganyan po. Ang next po natin is, since tapos na tayo sa styling an element, so, and then create element, no, nagdagdag na tayo. Ang next natin is, ano ba? Try natin gumawa ng add event listener lang, no? Add event listener para madagdagan, for example, mag-a-append tayo, no? So, gawa tayo ng isang button. Gawa tayo ng ano dito, ng input. Input. Lagyan natin siya ng ID na input. Then, value. Hindi, walang value. Name. Tawag dito, placeholder. Lagyan natin siya ng placeholder. Huwag na nga. Lagyan na lang natin siya ng input dito. Ang gulo, no? Input, type text. Sorry, submit. Yan. Tapos lagyan natin ng ID na btn. Pwede naman button. Ano na lang to? Button. Yan. Tapos, lagyan na lang natin ng button, add. So, ayan. Okay na siguro yan, no? Lakihan natin. So, ganyan. Ngayon, since gagamit tayo ng event listener, di ko alam ko na topic ko to sa last video, pero pahapyaw lang, no? Di pa natin maano eh. So, merong mga add event listener, no? Medyo marami yun. May click, which is pag pinindot. So, ayun muna gagamitin natin. Ngayon, ano muna natin, btn, document, dot get element by ID, yan. So, yung ID ni btn, which is btn, yan. Ngayon, gamit tayo ng add event listener, btn.add event listener. Pahirapan to ah. Click. Then, gamit tayo ng arrow function. Pwede din yung function. Ngayon, try muna natin, no? Ano kung gagana. Const ul equals document dot query selector yung ID which is ul and then const
li equals create element document dot create element li. Yan. Si li yung i-create natin. Yan. Tapos, ang gawin natin, try muna natin siyang refresh. Then, pag in-add natin, document, yan. So, refresh natin, then add. So, tignan natin, pinindot natin, add, tignan natin kung dumagdag yung li. So, hindi. Kasi hindi pa natin ina-append, no? So, append. Sorry. li.append si li. So, try natin. Append. So, kung mapapansin nyo, dumagdag na. So, ganito ang gagawin natin, no? Yan. So, gawa tayo dito. Kuhanin natin yung value ni input. Sa loob na lang din siguro, no? Const input value equals document dot get element by id. Ano yung ginamit nating id? Input dot value. So, yan. Tapos na. Ngayon, i-ano muna natin. Try lang natin. Console.log input value. Para tignan natin kung gumagana yung input value natin, no? Console. Yan. Wala. No, hindi siya nag-console log yung input value natin. Input.value, get element.value. Kung ganito, dot value, yan. So, yan kung mapapansin nyo, umano na, no? Nakita na natin ito. Yan. Nag-ano na siya. Ngayon, ang gagawin natin, yung input value, ilalagay natin sa text content, plus or equal, do, bali maging plus or equal. Gawa tayo ng let item equals li plus or equal, hindi, ano muna, list li dot sorry text content equals plus or equal sa input dot value. Yan. Then, append natin sa li, try natin, refresh natin, hit item, add. So, ang problema, ayan yung problema. Hindi nag-console log siya pero wala akong console log, no? Di pa natin sinesave. Ayan. Add natin. So, ayan. Gumana na po siya. Then, lagyan natin 6 item. So, ayan. Dumadagdag na po siya. So, nag-e-enjoy tayo. Ngayon, gagawin natin naman, pag in-add natin to, i-clear dapat to. So, sa baba, lagyan natin ng ano, input value dot text content dot value equals, yan, empty string lang siya. Yan, save. 6 item. So, yan, nag-clear siya. Okay, no? Then, lagyan na lang natin siya ng ano, ito. If input value, paano ba? Di ako sa, kalimutan ko string dito eh. Kung empty siya, no? Yan. Return na lang natin. Else. Yan. Ganyan na lang. So, ganyan. Try natin. So, dumadagdag pa rin. Bawasan natin. Dumadagdag siya, no? Hindi siya nag-ano. Dot value pala.
So yan, nagre-return na siya, hindi na siya dumadagdag. Pag dinagdagan natin, saka lang magdadagdag. So ganito po ang ating topic for today's video. No, pasensya na kayo kung medyo matagal. So ganito lang naman siya. So maraming salamat po, sana po panoorin niyo po yung mga susunod kong video. So paki-subscribe na rin po. Salamat po.